Nasaan si Bongbong? Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin. Live stream. Alive, aware, and awake. Kasi, pag yung diverticulitis na yan, diverticulitis, dumugo na yung large intestine niya, kailangan na yan ng surgery. Pag nag-surgery si BBM, syempre general anesthesia yon. Aba, ayon sa ating batas, di ba? Temporarily incapacitated siya. And if he's temporarily incapacitated, the Vice President assumes office, hindi ba? Pwede ba yun? Habang siya ay nasa operating table at unconscious siya, ay cabinet pa rin ang acting? Hindi naman pwedeng ganun. Kasi may constitution naman po tayo. Eh kung mamatay siya dyan sa operating table, pag unconscious siya dahil naka-under anesthesia siya, he is temporarily incapacitated and the Vice President must assume office. Ito po si Attorney Rowena Guanzon. Ayaw nito aminin DDS pero napaghahalata na atat na atat siya na pumalit na si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Wow! So madaming sinabi si Attorney Guanzon tungkol sa diverticulitis, tungkol sa posibilidad na ma-general anesthesia, ma-incapacitate si Pangulong Marcos at kailangang humalili si Vice Presidente Sara Duterte. Mabuti siguro linawin natin ito sa ating kaibigan. Tanungin natin siya tungkol sa mga paksang tinalakay ni Attorney Guanzon. Pwede mo ba kaming tulungan sa aming paksa ngayon? Naman, sabihin mo lang kung anong klaseng tulong ang kailangan ninyo at kung ano yung topic na pag-uusapan ninyo. Ang una ko sanang gusto itanong sa iyo, ano ba yung diverticulitis? Diverticulitis. So ganito yan. Basically, yan yung kondisyon na kung saan nagkakaroon ng inflammation o infection yung maliit na busa na nabubuo sa lining ng bituka. Medyo masakit siya at pwedeng magdulot ng abdominal pain. So yun. May tanong pa ako. Ang diverticulitis ba ay pwedeng humantong sa surgery o pag-oopera ng pasyente? Minsan, umaabot talaga sa ganyan kung talagang malubha o paulit-ulit yung diverticulitis. Kapag hindi talaga natutulungan ng mga gamot o lifestyle changes at lumala ng kondisyon, doon na pumapasok yung operasyon para tanggalin yung apektadong bahagi ng bituka. So, hindi naman lagi, pero posible kung kinakailangan talaga. Meron ka bang data kung mga ilang porsyento ng diverticulitis patients ang humantong sa surgery? Actually, may datos tayo. Mga bandang 15% hanggang 25% ng mga pasyenteng may diverticulitis ang humahantong talaga sa pag-oopera. Yun kung malata na talaga yung mga sintomas nila. So, medyo maliit na porsyento to, pero hindi siya sobrang bihira. Alam mo naman na inamin ng palasyo na si Pangulong Marcos ay may diverticulitis. Pwede bang isipin o pwede bang paniwalaan na siya ay pwedeng humantong sa operasyon? Well, pwede nating sabihin na possible yun, pero hindi naman automatic. Ibig sabihin, dahil lang may diverticulitis si Pangulong Marcos, hindi ibig sabihin agad na aabutin siya sa operasyon. Depende po rin yan sa severity ng condition niya at kung gaano ka-epektibo yung treatment na ginagawa nila. Kaya posible, pero hindi naman dapat nating itipin na sigurado. Ang mga pasyente ba na inooperahan dahil sa diverticulitis ay inilalagay sa general anesthesia? Kadalasan, kapag umaabot na sa operasyon, gumagamit talaga sila ng general anesthesia. Ibig sabihin, kulog talaga yung pasyente para hindi nila maramdaman yung procedure at komportable sila. So yes, ganoon talaga yung standard practice. So kung ang Pangulo ay dadalhin sa isang operasyon dahil sa diverticulitis, ibig sabihin siya ay ilalagay sa general anesthesia at pwede ba siyang i-consider na incapacitated habang siya ay nasa general anesthesia at dapat pumalit muna ang Vice Presidente sa kanya? Since ang daming nasa general anesthesia yung Pangulo, technically hindi siya makakapagampanan ng tungkulin dahil tulog at walang malay siya. So sa ganung pagkakataon, may protocol na po pwedeng pansamantalang pumalit yung Vice Presidente para tuloy-tuloy pa rin yung impresyon ng gobyerno. Totoo ba na sa Amerika, sa kaso ng Amerika, ilang beses na nangyari na na-general anesthesia ang Pangulo at siya ay pinalitan ng kanyang Vice Presidente? Sa Amerika, ilang beses na rin nangyari yan.
Partikular sa ilalim ng tinatawag na 25th Amendment, ginagamit nila yung proseso na pansamantalang ipasa yung kapangyarihan sa Vice Presidente kapag yung Pangulo ay nasa general anesthesia. Halimbawa, ginawa yan noong 1985 kay Ronald Reagan, tapos kay George W. Bush ng 2 beses, at kay Joe Biden noong 2021. So, normal na proseso yan, at talagang kinoconsider na pansamantalang incapacitated yung Pangulo habang siya ay under anesthesia. May gusto ko po bang idagdag? Yung 3 pangulo na binanggit mo, gaano katagal humalili sa kanilang vice presidente habang sila ay nasa general anesthesia? Well, historically, each of those transfers of power was indeed pretty short. For instance, noong kay George W. Bush, sandali lang talaga, mga ilang oras lang habang siya ay nasa colonoscopy. But then yung kay Ronald Reagan, usually within a few hours, ibinabalik niya yung kapangyarihan sa Pangulo. So, yeah, talagang sandali lang yung pagkahalilin ng Vice Presidente, mga ilang oras lang. So paano ang proseso? Pag ipinasa nila, paano nila nababawi ang pwesto sa vice presidente? Ganito yan. Kapag tapos na yung procedure at gising na ulit yung Pangulo, magsusumite lang siya ng sulat na nagsasabing handa na siyang bumalik sa tungkulin niya. Once na matanggap na yung sulat na yun ng mga opisyal, automatic na ibinabalik na kanya yung kapangyarihan. So basically, sulat pirma na ulit yan. Nagsasabi na okay na ako. Pwede bang sabihin na ganun din ang magiging proseso dito sa Pilipinas kung sakaling malalagay sa general anesthesia si Pangulong Marcos? Well, medyo iba-iba yung patakaran ng Pilipinas kumpara sa Amerika. Wala talagang eksaktong katulad ng 25th Amendment na ginagamit nila. Pero may mga probisyon pa rin tayo sa ating saligang batas na kung sakaling hindi makakaganap ng tungkulin ng Pangulo, pwedeng pansamantalang humalili ang Vice Presidente. Ibig sabihin kung mangyari man yan, susundin lang din natin yung prosesong naaayon sa ating batas. Man-acknowledge yung temporary na sitwasyon ng Pangulo at pansamantala siyang papalitan. So medyo similar pero may kaunting pagkakaiba. So kung sakaling humalili si Vice Presidente kay Pangulong Marcos ng mga ilang oras pagkatapos ng surgery, sabihin ni Pangulong Marcos na siya ay handa nang gawin ang kanyang tungkulin at ayaw na ibigay ng Vice Presidente, ano mangyayari? Interesting scenario yan. Kung sakaling magkaroon ng ganong sitwasyon na sinabi na ng Pangulo na handa na siyang bumalik pero ayaw kumasa ng Vice Presidente, medyo papasok na yan sa isang constitutional question. Sa Pilipinas, may mga nakaset up na proseso tayo para resolbahin yan at malamang na magiging role na yan ng mga legal advisors at ng Kongreso. Hindi kasi basta-basta pwedeng i-hold ng VP yung kapangyarihan kung malinaw na nakasabing handa na yung Pangulo. So kung may ganong standoff, mapupunta yan sa isang legal na proseso para maayos. So, interesting yung scenario mo. Pwede bang magtagal yung standoff kung sakasakali? Well, theoretically, pwedeng magtagal yan kung maging komplikado talaga yung standoff. Siyempre, may mga legal na proseso na susundin at depende sa kung gaano kabilis o gaano ka-complicate yung usapan, maaaring tumigal na kaunti. Pero kadalasan naman, dahil may mga batas at mga mekanismo na para maiwasan yung matagalan ganitong sitwasyon, sinusubukan talaga mo resolve agad yan para hindi magkabili sa pamamahala ng gobyerno. So, generally, ginagawa nila yung lahat para mawadal. Pero kung sakaling ibibigay ng Vice Presidente, ibalik niya ulit ang kapangyarihan sa Pangulo, mga ilang oras lang yon dahil sandali lang naman ang general anesthesia. Exactly. Mabilis lang naman talaga yan. Usually, ilang oras lang talaga yung general anesthesia. Kaya mabilis din may babalik yung kapangyarihan sa Pangulo. Kumbaga, isang mabilis na formalidad lang yan. So, walang matinding drama na magaganap at tuloy lang yung takbo ng gobyerno. Attorney Guanzon, medyo interesting yata yung nading natin. So, may pag-asa na kung sakaling si Pangulong Marcos ay kailangan dumaan sa isang operasyon, sa isang surgery at kailangan siyang subject sa general anesthesia, incapacitated na nga. So, ibig sabihin, yung idol mo, papalit na bilang Pangulo. Yung mga DDS dyan na walang ginawa kundi ipanalangin na mawala na ang Pangulo, may pag-asa naman pala. Kaya lang, ang bad news, mukhang ilang oras lang pwede pumalit. Maliban na lang kung pagkatapos humalili, ayaw nang ibigay, sabihin dahil incapacitated na sa ibang parana naman, ibang usapan na yon. Pero sana, wag naman mangyari, kawawa naman ang ating bansa.